I take pleasure in sending the following greeting to the United States and to the world at large. Mahigit 100 taon na ang nakalipas matapos ang unang Republika ng Pilipinas na pinamunuan ng dating general at unang Pangulo na si Emilio Aguinaldo. Subalit matapos ang kanyang kamatayan hanggang sa ngayon ay hindi pa rin natatanggal ang mga katanungan at kontrobersiya na patuloy na nagdadala ng diskulusyon kung siya nga ba ang unang simbolo ng kalayaan o unang pagtatraidor sa bansang Pilipinas. Nagdaan ang mga taon na hindi na itatanggal sa pangalan ng dating Pangulo at unang Pangulo ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo ang mga kontrobersiya na kinauugnayan ng pangalan ng dating General na si Antonio Luna at ang dating Supremo ng Katipunan na si Andres Bonifacio. Sa usaping ito, ating matutuklasan at ating pag-aaralan ang iba pang mga naging kontribusyon ng dating Pangulo sa independensya at mga sumisimbolo sa kalayaan ng bansang Pilipinas. Ang dating presidente na si Emilio Aguinaldo ay unang nakilala nang siya ay sumali sa Katipunan noong kataas-taasan kagalang-galang na Katipunan ng mga anak ng bayan na nooy pinangunahan ni Andres Bonifacio. Kabilang din sa kanyang mga naipanalong laban ng Battle of Alapan at Battle of Binakayan na nooy binansagan bilang greatest victory of the Filipinos noong taong 1896. Mula pa lamang sa pagsaling niya sa Katipunan, marami na ang kanyang naiambag sa laban ng mga Pilipino laban sa mga mananakop na mga Espanyol. Dahil sa sunod-sunod na pagkapanalo ng hukbo ni Aguinaldo laban sa mga Espanyol, unti-unti siyang nakilala at dito rin ay unti-unti siyang naikumpara sa dating Supremo ng Katipunan na si Bonifacio. Dahil dito, hindi rin maitatanggi ang mga usap-usapan na nagsasabing isang mas mahusay na lider si Emilio at isang mas mahusay na general sa pakikipaglaban kaysa kay Bonifacio. Nakasaad sa libro na ikinatha ni Zaiden noong 1970 na kasabay ng pagsikat ng apelyido ni General Aguinaldo ay ang mga matang nakikita siya bilang isang pinuno. Isa pang dahilan kaugnay dito ay ang kanyang hindi mapapantayan na kahusayan pagdating sa pakikipaglaban lalo na sa Cavite kung saan mas marami siyang naipanalong mga laban kumpara sa Supremo at lider ng Katipunan na si Andres Bonifacio sa Maynila. Itong mga puwersa ni Bonifacio, hindi sila masyado nagtatagumpay, no? Doon sa kanilang mga laban. They were not very successful in Manila kasi syempre doon nako-concentrate yung mga Kastila. Meanwhile, sa Cavite, lumalakas yung Katipunan doon. Matapos ang digmaan ng Pilipinas laban sa mga Espanyol, sumunod namang pumasok sa bansa ang mga Amerikano kung saan tuluyan nang nagkawatak-watak ang Katipunan dahil sa pagbabago ng kanilang mga mithiin at paningin pagdating sa gobyerno na ninanais nila sa Pilipinas. Dahil dito, nagkaroon tayo ng dalawang grupo. Una ay ang mga Magdiwang at ang mga Magdalo. Dahil sa mga pagkakaiba sa estado at paniniwala, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa dalawang grupo sa Cavite. Dahil sa kanilang pagkakawatak-watak, hindi naging maayos ang puwersa ng Katipunan laban sa mga Espanyol Cavite noong mga panahong iyon. Organizations in one single province that became victorious, each and every one now will become one his own territory. The only disadvantage that they had was that the Magdiwang in Cavite were located in the different towns that were on the mountainside. But however, the towns owned by the Magdalo, the ones occupied by the Magdalo, were either on the boundaries of the province or near the seaside. So what happens now? When the Spanish attacked, ang unang natatamaan were the Magdalo people. It caused quite a lot of problems now because the Magdiwang doesn't want to help. Teritoryo niya yan, ang ginusto niyo. Dahil sa sunod-sunod na hindi pagkakaunawaan ng dalawang grupo, ang mga Magdalo at ang Magdiwang sa Cavite, kinailangan na nilang humingi ng tulong sa mas nakatataas upang maresolba ang problema sa pagitan ng dalawa. Dahil dyan, kinailangang ipatawag si Andres Bonifacio upang maayos ang mga namamagitang problema sa Magdalo at sa mga Magdiwang. Sa pagdating
ni Supremo Andres Bonifacio sa Cavite, nagkaroon ng isang kumbensyon o ang Tejeros Convention kung saan ito ay isang pagpupulong sa pagitan ng dalawang grupo na pinangunahan ng mga magdiwang upang maresolba ang mitya sa pagitan nilang dalawa. Batay sa libro ni Teodoro Agoncillo, nagkaroon muna ng isang pagpupulong sa Casa de Tejeros bago ang naganap na makasaysayang Tejeros Convention o ang unang eleksyon sa Republika ng Pilipinas. Dito nagsimula ang mga katanungan kung ang Pilipinas nga ba ay pinamumunuan ng isang republikong gobyerno o ng isang revolusyonaryo. Di nagtagal ay natapos din agad ang naunang pagpupulong sapagkat hindi lubos maisip ni Supremo Andres Bonifacio ang pangangailangan ng isang bagong gobyerno o ng bagong pangulo sapagkat mayroon naman siya at ang katipunan na nangunguna sa Pilipinas noong mga panahong iyon. Matapos ang ilang mga panahon, nagkaroon ng pangalawang kumbensyon noong March 22, 1897, kaarawan ni Emilio Aguinaldo kung saan dito na naganap ang unang eleksyon para sa Republika ng Pilipinas o ang iba, ang tawag naman dito ay ang unang pangdaraya sa kasaysayan ng Pilipinas. Kabilang sa mga nominado para sa presidente ng bagong pamahalaan ng Pilipinas sina Bonifacio at Emilio Aguinaldo. Bagamat wala si Emilio Aguinaldo sa nasabing kumbensyon sapagkat siya ay napabilang sa isang pakikipaglaban, nakakalap siya ng mas maraming boto o 146 votes malayo sa 80 boto ni Andres Bonifacio. Kinalaman si Emilio Aguinaldo. In fact, ang Tejeros Convention ay ginawa ng mga magdiwang, mga anti-Aguinaldo. Sa kabila ng pagkapanalo ng mga Magdalo lalo na ni Emilio Aguinaldo, sinubukang ipagpawalang bisa ang lahat ni Andres Bonifacio dahil na rin sa kanyang pag-iinsultong natamo mula kay Daniel Tirona. Lumabas ng Casa de Tejeros si Andres Bonifacio ng may sama ng loob. Una, dahil ito sa mga usapin na nagsasabing siya ay dinaya at ang mga balota ay nasulatan na bago pa magsimula ang eleksyon. Ang pangalawang dahilan naman ay dahil sa mga pang-iinsulto at masasakit na binitawang salita ni Daniel Tirona sa kanya. Inilabas ni Andres Bonifacio ang Acta de Tejeros o isang kasulatan na hindi kinikilala ang anumang napag-usapan sa Tejeros Convention. Bukod dito, inilabas din ni Andres Bonifacio ang Naik Pact o isang bagong revolusyonaryong organisasyon na kanyang pinamunuan. Dahil sa bagong organisasyon o dahil sa Naik Pact na tila ba'y tumutuligsa sa bagong Republika ng Pilipinas, nagkaroon ng kasong sedisyon si Andres Bonifacio. Lingid man sa kaalaman ng iba, ang kasong sedisyon na ipinataw kay Andres Bonifacio ay hindi desisyon ng iisang tao o ni Emilio Aguinaldo lamang. Ito ay isang executive decision na kinabilangan din ng iba pang miyembro ng pamahalaan. Nagkaroon ng dalawang utos ang dating presidente na si Emilio Aguinaldo. Ang una ay exile. Kapag sinabi nating exile, papadala si Andres Bonifacio sa ibang lugar. Samantalang ang naging huling kinahinatnan ng kaso ni Bonifacio ay parusang kamatayan. Dahil sa utos na death penalty kay Andres Bonifacio, dito na nagsimula ang mga katanungan kung nararapat nga ba na tawagin si Emilio Aguinaldo na isang bayani o isang taksil. Subalit, marapat ding alalahanin na ang hatol lamang kay Andres Bonifacio ang pinahintulutan ni Emilio Aguinaldo at hindi kabilang dito ang brutal niyang kamatayan. Opinion, hindi ito personal, hindi ito opinion ng National Historical Commission. Sa aking palagay ay meron siyang responsibility dun sa mga decisions during that time. Pero yung konsepto ng mali ba o tama, hindi natin pwedeng usilahan. Marami pa ring usap-usapan patungkol sa pagkamatay at pagkapaslang kay Andres Bonifacio. Alinsunod din dito ay ang nasabing hindi makatarungan at hindi maayos na paglilitis sa kanya at sa kanyang kapatid. Sa kabila ng mga usapin na nakadikit sa pangalan ni Emilio Aguinaldo, pagkatapos ng ilang mga panahon ay napatunayan din niya ang kanyang sarili sa mga Pilipino. Una ay dahil ito sa watawat ng Pilipinas at ang formal na pagkatayo ng unang republika ng ating bansa. Noong December 27, 1897, nakipagkasundo si Emilio Aguinaldo sa mga Kastila na siya ay ipatapon sa Hong Kong kapalit ng 3 kondisyon at iyon ay ang amnestiya, tigil putukan at 800,000 Mexican peso.
Ang maipatapon ng unang Pangulo ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo sa Hong Kong, maraming mga usap-usapan na pinabayaan niya lamang ang mga Pilipino sa gitna ng labanan laban sa mga Amerikano habang siya ay nagpapakasasa sa 800,000 Mexican peso noon sa ibang bansa. Subalit, lingid man sa kaalaman ng iba, ang kanyang pagkakatapon sa Hong Kong sa gitna ng labanan ng mga Pilipino laban sa mga Amerikano ay isa sa kanyang mga pinakamatagumpay na estratehiya na paunti-unting nagdala ng independensya sa ating bansang Pilipinas. Ang naging pangunahing misyon ni Presidente Aguinaldo sa Hong Kong ay ang makakalap ng mga armas na gagamitin ng mga Pilipino laban sa sinumang mananakop. At napatunayan na yan, pagdating na sa Hong Kong, kinuha lang nila yung pera para bumili ng armas, mag-reorganize ulit. Parang nagpahinga lang sila. Bukod dito, sa tulong ni Marcela Agoncillo, dito rin nasimulan ang disenyo at ang paghahabi ng watawat ng Pilipinas. Matapos hindi sundin ng Espanya at ng Pilipinas ang tatlong kondisyon na ibinigay ni Emilio Aguinaldo kapalit ng kanyang pagkakatapon sa Hong Kong, dala niya ang unang watawat ng Pilipinas na formal na naiwagayway noong June 12, 1898 kung kailan formal na inanunsyo ang independensya ng Pilipinas mula sa mga Espanyol. Gobyerno ng ating bansa noon ay tila ba isang republika na walang pundasyon kung saan wala tayong saligang batas at wala tayong mga tao para gumawa mismo ng batas na ating susundin. Sa tulong ng matagumpay na pamumuno ni Emilio Aguinaldo, sa kabila ng maikling panahon na kanyang pamumuno ay nasimulan ang Malolos Republic kung saan ito ay ang tinuturing nating unang republika ng Pilipinas. Ang Malolos Republic ang unang republikang gobyerno ng Pilipinas na nagkaroon ng kongreso at nagkaroon ng sarili nitong saligang batas. Bagamat ilang taon lamang ito nagtagal, nakatulong ito upang maratipika ang independensya ng Pilipinas. Subalit, sa gitna ng digmaan ng mga Pilipino at ng mga Amerikano, nagsimula na namang magkaroon ng isang mitya sa pamumuno at presidensya ng ating Pangulong si Emilio Aguinaldo. Ito ay matapos ang brutal na kamatayan ni General Luna na sinundan pa ng hindi maayos na paglilitis sa kanyang kaso. Madalas hindi nagkakasundo si General Antonio Luna at si Aguinaldo sa plano ng depensang militar laban sa mga Amerikano. Bilang Pangulo, kinailangan niyang ibalanse ang kapasidad ng Pilipinas, subalit nagdulot ito ng hindi makatarungang pagpaslang ng walang paglilitis kay General Antonio Luna. Bagamat hindi lubos na napatunayan ng telegrama ang pagkakasangkot ni Emilio Aguinaldo sa pagkamatay ni Antonio Luna, ang kawalan ng katarungan sa kanyang pagkamatay ay isang kwestiyon sa gobyerno ng Pilipinas noong taong iyon. Karugtong ng kamatayan ni Luna ang humihinang puwersa ng mga Pilipino laban sa mga Amerikano. Kung kaya't hindi naglaon ay napuksa ang mga Pilipino at nahuli si Presidente Emilio Aguinaldo. Sa kabila ng mga kontrobersiya at mga hindi masolusyonan na mga issue na nakadikit sa pangalan ni Emilio Aguinaldo, at sa kabila ng kanyang mga naging pagkakamali bilang isang presidente ng Pilipinas, hindi natin maikakala ang kanyang malaking naitulong sa ating kalayaan at sa pundasyon ng Republika ng Pilipinas. Kung kaya't marami man siyang naging desisyon na kinwestiyon ang kanyang moralidad, nananatili pa rin siyang presidente ng Pilipinas at nananatili pa rin siyang simbolo ng independensya ng ating bansa.